So mga pamangkin, ililipat na natin ngayon ng chicken grower house yung ating binili before na 20 heads na week-old na Rhode Island Red. So kung napanood nyo yung reels ko na in-upload before, bumili ako ng 20 heads ng Rhode Island Red, which is may isang BPR doon. And then, for some reason, may dalawang fatality. So 80 na lang sila ngayon. And nililipat nila natin ngayon sa chicken house. Gumawa na rin ako ng magandang chicken house para sa kanila. At nilagyan na rin natin ng kusot. Ito nga pala yung video na ginagawa ko, yung chicken house yan. Nag-welding ako and siyempre medyo maganda naman, medyo maluwag. So 18 heads sila, so hopefully kasya sila. So medyo mabilis din ang paglaki nila kasi it's just few weeks ago, ang liliit pa nila, pero yung lilipat natin. Tara, ilipat natin guys. So basically yung chicken house na ginawa natin, grower house yan. So lalagyan ko lang ng konting kusot and then lalagyan natin. All DIY yan. Ganda yan pag nakita nyo. Ito pa rin yung ating yung ating paitlugan na chicken house. Tinanggal ko yung dating chicken house dito sa harap. And then yun yung BPR natin, ayun yan, yun yung BPR natin. Medyo malaki na sila. Ililipat nyo na rin sila sa free range. 4 months na sila. Tara, ilipat na natin ang ating Rhode Island Red Pure. So nilagyan natin ng kusot yung buong flooring. Kung mapapansin nyo, meron siyang wall sa baba para hindi siya direktang mahanginan yung mga manok ng malamig na hangin, especially sa gabi. By the way, medyo malalaki na nga yung Rhode Island Red na yun. So sikip na sila sa brooding pen kasi hanggang ngayon sa brooding pen pa rin sila. Na-delay yung ating paggagawa ng grower house. Kung papansin nyo, siksikan sila at nag-aapaka na sila, baka sakaling mapilayan or sakaling masaktan. Lipat na natin unti-unti. So wala tayong lagayang malaki para paglagyan ng one batch. So batch by batch na lang kasi marami nga sila. Ito yung aking lagayan. Ito yung first batch, 6. Tara, lagyan natin sa loob ng grower house. For the first time nila, makapupunta sa isang medyo maluwag na cage. So tara, lagyan natin. Ayan, lagyan natin sila dyan. And then wala natin. Labas kayo, labas. Ayaw nila lumabas, naninibago sila. Ayan, labas na kayo. Ayan. Bumabalik sa kulungan. So yan yung first batch guys. Yung isa nasa nagpa-perching na agad. Ayun, dumadapo na yan Ayan, wow. Siguro, isipin na parang ang luwag na ito for the first time. Makakapaglaro-laro. Anyway, kunin natin yung the rest of the batch. Ayan sila Ayan guys, nailipat na natin lahat. 18 na heads. Medyo malaki na sila. Medyo na-late ang lipat natin sa grower house kasi nga nagawa pa ako. Mukhang na-enjoy naman nila kasi mas malawak. Yan nag-uumpisa na silang enjoy ang kanilang perching bar na ginawa kong DIY na perching bar. Ayan, lulusog nila Mukhang na-enjoy nila, mas spacious. Siguro ninibago sila. So para silang siguro nasasabi nila na wow, this is a real farm. At siyempre tuwan-tuwa ito. May mga kasi nakita yan. So yan yung binili kong week-old na sisiw na nakita nyo sa mga reel ko. Ayan yun. So ayan, nilalaki na nila. Now they are 2 months exactly. Ngayon ko lang nakita yung mga yan kaya bigla ako natuwa. First batch ng Rhode Island Red, by the way, nabili ko ng sisiw. And then meron din tayong mga breed and native. Makikita nyo soon yung mga itsura nila, mga breed nila. By the way, for now ito. Sa mga pamangkin, paki-subscribe na rin, tsaka paki-follow. So para ito yung ating backyard farm journey hanggang sa magkaroon tayo ng malaking farm. Ito yun.